Hey, good morning guys! Today is Wednesday, alas 8:30 na ng June 17, 2020. So ngayon, umagang kay ganda po, kaka-out ko lang. Lumabas na rin ako para bumili ng bigas at saka ng manok. Kahapon kasi guys, nag-inventory na ako ng mga natitirang grocery. As in, bago ako talaga sasalang kasi since nung nag-panic buying pa ako 3 months ago, as in bultuhan talaga, siguro mga nasa 15 mil yung nagastos ko. Good for 3 months na yung nag-grocery. Sinay ko na yung inventory ko, konti na lang, pero parang abot pa naman siya siguro ng mga isang hanggang sa katapusan, hanggang sa sahod. Ito na lang siya, bali konti na lang talaga. Meron pa ako dalawang Milo. Yan, dalawang Milo. Tapos yung ketchup ko, wala nang laman. Tapos yung mga noodles ko, ito, saka yung mga noodles ko, tinabi ko na siya. Yan mga bili ko mga noodles tsaka canton. So isang plastic pa naman, siguro mga nasa 15 pa siguro to piraso. And then meron pa akong meron pa akong isa nahanap. Ito yung ayuda. So sama natin para malaman na natin kung saan nakalagay siya ka konti. Tapos mga recado, saka mga dilata, saka yung mga tomato sauce na, yung mga ganon. Ito na lang yung, saka tsaa, yan, tsaa ko, saka yung mga dilata ko, mga tuna, mga sardines, ganon. Ito na lahat yun. Tapos, may isa pa akong pack na oil. Ayan, ayan. Tapos, yung kape ko, talagang adik kasi ako sa kape dahil panggabi ako. Yan na lang din. Tapos, bumili ako ngayon lang, ito binili ko guys, isang buong manok. Dahil lulutuin natin siya as lechon doon sa ating air fryer ngayon. Yan, so lulutuin natin siya dyan. Kaya bumili na ako ng isang buong manok. Tapos, 4 na kilong bigas. Gano'n kadami 4 na kilo? Yan, 4 na kilong bigas. Tsaka halagang 60 pesos na recado. May 3 kamatis, 2 sibuyas, tsaka 2 bawang, tsaka yung sa dahon. Dahil ipapalaman natin siya, ilalagay natin siya dito, yung mga rekado sa loob ng katawan nito. So, there. Ang halaga ng manok, ganito kalaki guys. Nasa 200 pesos to. Kinilo to pero 200 pesos to siya. So, ang gagawin natin ngayon, maglilitsyon kasi tayo ngayong araw na to. Pero, hindi agad-agad, ibabrine muna natin to. So, gagawa muna tayo ng brining solution, ibababad muna natin to. Kasi, yung brining solution, asin at tubig. Kung gusto nyo malaman paano mag-brine, I'll put the link down the description below para mapanood nyo yung old video ko para sa how to brine chicken. Tapos ibabrine muna natin to. Ang purpose ng brining is para lumobo ang manok dahil alam natin na kapag i-rechon ang manok parang gaganon siya, liliit siya. Pero kaya dapat mas matubig siya dahil ito yung gagamitin nating air fryer. So para mas matubig at ma-juicy, ibabrine natin siya, ibababad natin siya sa asin at tubig ng mga 12 hours, ganon. Kung pwede namang overnight, pero 12 hours na lang kasi nga mamaya pagising ko, bago ako pupasok, lilitsyon ko siya. So, magbabrine na tayo. Gawaan muna ako ng brining solution. Yan guys, nagbabad lang ako ng asin. Tapos, tutunawin lang natin siya. So, ito na siya guys. So, ito na siya. Binabad ko na siya sa tubig na may asin. So, yan yung brining solution natin. Ilulubog ko muna siya dyan hanggang ma-absorb niya yung tubig. Tapos, mamaya na natin siya titimplahan. Ang technique dyan, hindi ko na siya i-marinate. Dahil i-injectionan ko na lang siya ng pangtimpla.
ng mga toyo, yung mga paminta, mga ganon. So, injectionan ko na lang siya mamaya pag ililitson ko na lang siya. And then, ngayon, ang goal natin dyan is lolobo. Para kasi pag nababad siya sa tubig na may ano, gaganon yung, parang yung manok ay lolobo, parang gaganon siya talaga, parang ganon. So, yun yung goal natin para at least malaki siya kapag kasi siguro marami na kayo nakikita mga litsyong manok or mga rotisserie na mga rotisserie mga litsyong manok na pag inoven pumapayat, parang may sakit. Ang ano kasi noon is natuyuan sila dahil hindi sila binabad, walang brining solution. So, binabad ko muna siya para maganda. Alas 6 na guys, kagising ko lang. So, ngayon, gagawa tayo ngayon ng lechon manok. So, unahin muna natin ang ating mga ricado. Bumili ako ng sibuyas dahon. Okay, sibuyas dahon. 10 piso to eh. Ang ganda ng mga kamatis, oh, malalaki. Ito kasi yung ilalagay natin sa tiyan. Sibuyas na So ito na ngayon yung lahat na ilalagay natin sa tiyan. Merong sibuyas dahon, sibuyas na normal na sibuyas, tapos bawang, kamatis. Lagyan na natin siya ng paminta at saka chili powder. Alam mo, ang hilig ko talaga sa ano guys, mga spices. Mangungulekta nga ako ng mga spices eh. Yung mga lalagay ko sa spice rack kapag naka-luwag-luwag. Lagyan natin ng olive oil, toyo, lagyan natin ng kalamansi, busin ko na yung kalamansi guys kasi nasira na rin naman sa ref. Tira na lang ako para sa sausawan. Ito yung manok natin na binrine or binabad natin sa brine solution. So there, ito siya guys. Ngayon lalagyan natin siya sa loob ng tiyan. Dahan-dahan lang kasi para hindi matapon. Medyo lumaki yung manok natin na binrine. Since hindi natin to na marinate or hindi natin to nababad ng magdamag, ang gagawin natin is, since nalagay na natin yung mga dapat nating ilagay sa ilalim ng tiyan niya, ang next natin gagawin is, i-inject natin tong sauce sa kanya dahil hindi natin na-marinate to eh. So, inject natin siya. Bumili na ako ng syringe. Mura lang naman to yung mga ganito, mga 10 piso lang naman to. May mga malalaki pero pwede na tong ganito. Tapos, syempre, gagano natin siya. Lagay na natin siya dito. Yan, nalagay na natin guys. At isa lang na natin siya sa ating air fryer. Hugas muna ako ng kamay. So ito na po guys ang ating manok. So isasalang na natin siya. Aray, ang bigat. Ang bigat niya in fairness. So, ilalagyan na natin siya. So, ilagay natin siya sa 180 para slowly cook. Ang hirap nito talagang ikutin. Ito lang problema ng ilo. Ang hirap. Tapos
Tapos, lagay natin siya sa mga 30 minutes. So there guys, 30 minutes na ang nakalipas. So far, wala akong nakikitang usok. Ayan, so talagang depende din talaga siguro sa niluluto. There, wala akong nakikitang usok. And then, everything is working perfectly as what is expected. Ang nanotice ko lang siya, since hardcore ang lutuan natin ngayon, or talagang, dahil alam mo talagang siya, malakihan, may mga spices. Medyo naaamoy ko yung mga spices, yung mga sibuyas na parang pinrito. Alam mo yung parang ginisa mo rin. Nga, hindi siya masyadong sa room na ganito, maliit, parang mangangamoy talaga siya. And then worst part, kahit meron tayo sigurong range hood, hindi rin siya po pwede sa range hood kasi wala namang usok na lumalabas. Hindi ka yung tipong nagluluto. So hindi natin alam kung saan lumalabas yung amoy. Pero nakaka-allergy siya dahil nga halo-halo na yung mga spices doon. Yun yung napansin ko. So there, antayin na lang natin. Titingnan muna natin after 30 minutes kung ano nang itsura. Oh my god, medyo nasunog kasi nilagyan ko siya ng sauce na yung parang may sugar sa taas. Kasi may natira akong sauce na parang teriyaki sauce, something like that. Nasunog yung teriyaki sauce sa taas, pero tinuklap ko lang yung sauce na nasunog. Okay naman, tapos binaliktad ko na. Wag pala talaga natin lagyan ng sauce pahiran maya-maya kapag yung sauce ay medyo sugary yung sauce dahil nasusunog yung asukal. Pero tinuklap ko lang yung yung sugary, yung nasunog na sugar. Then tinapon ko lang din. Okay na rin naman. So ganito na yung binaligtad ko kasi siya see? Diba? Gumanda na siya. So another 30 minutes. So, another 15 minutes na naman na nakalipas. Titignan na po natin kung ano na po ang itsura niya, no? Ooh, look at that! Ang saya! Oh! Yung sauce ay nagdidrip talaga siya, no? Okay. Let's take a look kung anong itsura niya. Ang bigat niya in fairness. Payo ng isang chef, yung nagdi-drip daw na oil at saka mga sauce daw sa ilalim ng cooking pan, ililipat daw natin yun kasi pwede daw gawing sauce yun. So, hindi dapat itinatapon. So, titignan natin kung anong itsura niya. Dito natin siya ilagay kasi nga hindi aabot yung camera. So, hindi pa masyadong luto yung chicken nito, malamang. Tatingnan natin kung gaano kadami yung sauce na na-drip. In fairness, marami-rami siya, ha. Tatanggalin natin siya dahil baka matuyo. Sayang naman yung sauce pag natuyo sa ilalim. Hindi pa naman tuluto So, tanggalin natin. So, there guys, sinalang ko ulit siya. Tinanggal ko lang yung sauce. Imagine nyo kung gaano kadami yung sauce na nakuha natin, So, there. Ayan siya. So, imagine niyo kung gaano to kasarap kasi ito na yung mixture ng lahat ng mga ricado, yung chicken oil, at yung olive oil, at saka yung ambang. Tikman nga natin. Sayang kasi nagdi-drip kasi siya kasi, diba? Butas-butas yung pero pwede siyang gawing sauce, pwede nga siyang pang-adobo Tabi ko kaya to, ko to sa adobo. Pwede to. May anghang, nandiyan lahat ng mga spices. Well, natutunan ko lang yan dahil nanonood ako ng YouTube, yung tip ng isang chef, wag daw itapon yung oil na nagdi-drip. Kasi yun daw yung flavor talaga. So far, ito ang yan siya. Konti pa, no? Ayaw kasi ginawa ko na siyang 1 hour, guys. 30 minutes sa kabila, 30 minutes sa kabila. So, para at least lutong-luto yung chicken natin. After 1 hour, ayan, konti lang natira, 5 minutes na lang.
Ooh, golden brown. Pwede na siguro to, guys. Tingnan nyo. Pwede na siguro to, no? Oh, pwede na to, guys. Hear that? Ah, bigat. Ooh. Perfect. Lipat na natin siya sa plato. Oh. Ouch! Oh my God! Ah, ang ganda ng pagkaluto. Oh my God. Pipicturean ko muna siya. Ooh. See? Eto guys, ito yung teriyaki sauce or sauce ng nasunog siya. Pero, hindi naman siya totaling at least medyo hindi naman siya mapait siguro. Pero sa likod, sobrang golden brown niya. Tatry natin guys ha. Ooh, look at that. Try natin yung, oh my God, ang juicy ng legs. Ouch! Alright. Sarap. Kakain na ako, nagugutom na ako. Ito, nasunog caramelize kasi ito eh. Pero, okay naman siya, Hindi naman siya yung tipong sunog talaga. Nagkaroon tuloy siya ng character. Yan. Then, inside, tingnan natin. Ooh. Luto siya. Bongga. Luto siya, guys. Pre, patikman na natin, no? Perfect. Perfect siya. Katakip pala siya, guys. Akala ko kung bakit hindi siya tumatakbo. Meron palang takip. Ayan, no. Tatanggalin pala natin yung takip. Andun yung umiikot-ikot. I-on natin, ha. Ayan, no. Umiikot-ikot siya.